Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1551 hanggang 1560. Maraming naiinggit na tumingin sa napakalaking lumilipad na espada. Nang maisip nila kung gaano kadaling napatay ang mga Gregores ilang araw lang ang nakalipas, ang kanilang mga udyok ay agad na napawi. Bagamat ang gayong kayamanan ay walang alinlangan na lubhang kanais-nais, ang sinumang nagnanais na agawin ito ay kailangang maging mas malakas kaysa sa may-ari nito. Ang aming lumilipad na espada ay talagang kapansin-pansin. Maaari itong lumawak sa napakalaking laki bilang karagdagan sa pagpapanatili ng napakabilis na bilis. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataong sumakay sa isang bagay na tulad nito. Ito ay isang anekdota na ipagyayabang ko habang buhay. Ang sabi ng pangalawang matanda ng sushol habang nakatayo dito ay ngumiti ng pilit si Severin at sumagot. Maaari itong maglakbay sa medyo disenteng bilis, ngunit ang pagtaas ng sukat nito ay nagpapabigat. Ito naman, ay nangangailangan ng higit na espiritual na enerhiya at mental na enerhiya, lalo na kapag may malaking bilang ng mga taong nakasakay dito. Hindi ba kailangan natin ng maraming pahinga sa daan? Nag-aalalang tanong ni Dayan. Ngumiti si Severin at sinigurado sa kanya. Hindi na kailangan. Hanggat sinusunod natin ang parehong diskarte na ginamit natin noong tayo ay dumating dito, kaya kung pamahalaan ang pagtaas ng konsumo ng enerhiya nang walang problema. Ang kaunting pahinga sa isang desyerto na isla sa gabi ay magiging maayos. Tumanggaw si Dayan bilang pag-unawa. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik si Severin at ang kanyang mga kasama. Naghihintay na sina Larry, Rachel, at iba pa sa labas ng South County Mansion. Nang dumating si Luke at ang kanyang grupo, ipinakilala ni Severin ang lahat sa iba. Pagkatapos ay inutusan niya si Larry at ang iba pa na ayusin ang ilang matutuluyan para sa party ni Luke. Nanay, tatay, nakabalik ka na sa wakas. Excitement na bulalas ni Celine. Nagmamadali siyang lumapit at agad na sumubsob sa mga bisig ng kanyang mga magulang. Malaki na ang nagawa mo, Celine. Isa ka na ngayong level 7 Profound Master. Puri ni Dayan nang mapansin niya ang narating ni Celine. Tama ba ang aking pagtatasa sa pagkakataong ito? Tinanong niya si Severin. Tumanggaw si Severin bilang pagsang-ayon. Sobrang-sobra. Mukhang naging napakahusay mo sa paggamit ng Mind's Eye Technique. Naabot na ni Celine ang paggamit ng level 7 Profound Master. Nakuha niya ang tagumpay na ito noong wala kami, na nagpapakita kung gaano kahanga-hanga ang kanyang Dayan na nakaramdam ng tuwa. Napakaganda. Ang aking Mastery of the Mind's Eye Technique ay napabuti ng husto kumpara sa dati. Talaga. Subukan ko rin. Agad na tinangka ni Sheila na tasahin ang sarili niyang kahusayan. Biglang lumungkot ang ekspresyon niya sa sinabi niya. Mukhang kailangan ko ng karagdagang pagsasanay. Ang aking pagbabasa ay nagbibigay ng paggamit ni Celine bilang isang level 9 Profound Master. Isang banayad na ngiti ang ibinigay ni Severin at tiniyak siya. Ang pagkakaiba ay hindi ganoon kalaki, kaya iyon ay isang indikasyon ng magandang pag-unlad sa iyong bahagi. Ang iyong karunungan sa pamamaraan ng Mind's Eye ay lalong bubuti, at kapag nangyari iyon, ang iyong mga pagtatasa sa mga nakamit ng iba ay hindi na magiging ganoon kalayo. Tumayo si Sofia sa isang tabi at nakapout na sinabi. Mas magaling ka na sa akin. Level of a Grandmaster lang ako pagdating sa teknik na ito. Marami pa akong dapat abutin sa inyong lahat. Sa sandaling sinabi niya iyon, napagtanto niya kaagad na siya ay nagkamali. Agad na nahuli at napasigaw si Sheila. Kailan mo natutunan ang Mind's Eye Technique? Pati si Dayan, natigilan sandali. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tinakpan niya ang kanyang bibig at humajijek. Mukhang hindi mo kayang pigilan ang pang-akit nito. Napagtanto ni Sofia na nabunyag ang kanyang sikreto at awkward na ngumiti. Well, pareho niyo nang natutunan ito, kaya naisip ko na dapat din akong sumunod. Hindi naman pwedeng ako lang ang hindi natuto, diba? 4 na buwan na lang ang natitira namin. Tinanong ko si Rachel at ang iba pa, pero wala pa silang balita tungkol sa Lepus Hall at Simi Hall. Ito na lang ang 2 hall na natitira. Hindi ako sigurado kung mahahanap natin sila. Sabi ni Dayan. Medyo walang magawang sagot ni Severin, na sinasabi. Well, parang wala na tayong magagawa para mapabilis.
Aktibo silang nagtatanong tungkol sa dalawang bulwagan. Maaaring malaki ang Dracodem, pero kaunti na lang ang natitira nating lungsod. Marahil ay makakatanggap tayo ng balita sa lalong madaling panahon, kung titingnan natin ito mula sa pananaw na iyon. Bahagyang ngumiti si Sofia at nagtanong. Kailan mo balak bisitahin ang tatay ko sa Stormy Moonsect? Sabi mo sasama ka sa akin, di ba? Magpahinga muna tayo ng ilang araw. Kababalik lang natin, kung tutuusin. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para magpino ng ilang mga table tasks at makipag-usap sa ibang mga hallmasters. Bigyan mo ako ng 3 araw bago tayo umalis. Nakangiting sagot ni Severin. Sasama ako. Agad na deklara ni Sheila. Ako rin. Hindi ko pa nakikita ang sekta, at gusto kong malaman kung ano ito. Masiglang dagdag ni Dayan. Pwede ba akong sumama? Biglang lumitaw si Elsa habang nasa likod ang mga kamay. Napangiti siya ng nakakaloko matapos marinig ang usapan nila. Mukhang maganda ang mood mo, Elsa. Kumusta ang iyong pag-unlad noong wala kami? Naintindihan mo ba ang mga recipe at materyales? Curious na tanong ni Sheila nang makita ang masayang kilos ni Elsa. Ngumiti si Elsa at sumagot. Maganda ang mood ko. Naging alchemist na ako ngayon. Baka isa lang akong first grade low-rank alchemist, pero sapat na iyon para sa akin. Ano? Alchemist ka na? Hindi lang sina Sheila, Dayan, at Sofia ang nagulat. Maging si Severin ay nabigla sa narinig. Inaasahan niyang matutunaw ni Elsa ang impormasyong ibinahagi niya sa kanya nitong mga nakaraang araw, at hindi niya inaasahan na magiging first grade low-rank alchemist siya sa ganoong kaikling panahon. Lahat ito ay salamat sa aking senior na bumisita sa akin ilang araw na ang nakalipas at nagbigay sa akin ng ilang patnubay. Nagsimula akong mag-eksperimento at matagumpay na napino ang isang tableta kagabi, upang ako ay maging isang alchemist na mababang ranggo sa unang baitang ngayon. Paliwanag ni Elsa. Napangiti si Severin sa kasiyahan. Hindi masama. Lumagpas sa inaasahan ko ang talento mo. Pagkatapos ay inilibot ni Elsa ang mga mata niya kay Severin. Mukhang may kalahating pusong gantimpala para sa akin. Nagkibit balikat si Severin at nagtanong. Ganun ba? Anong uri ng gantimpala ang pipiliin mo kung gayon? Nagmuni-muni si Elsa at napabulalas. Paano ang isang masaganang pagkain? Isang masasarap na pagkain, sabi mo. Kaya niyang gawin iyon sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang daliri. Sabihin mo sa kanya na maghanda ng inihaw na karne ng kuneho para sa iyo. Sigurado akong magiging kapaki-pakinabang iyon. Tuwang-tuwa si Sheila. Bahagyang namula si Severin nang muling itinaas ni Sheila ang kanyang inihaw na karne ng kuneho. Barbecued meat. Medyo mamantika yan. Ayoko ng mamantika na pagkain, hindi ito masyadong iniisip si Elsa. Agad namang pumayag si Severin. Oo nga, at medyo mahirap din. Ang pag-iiho ay tumatagal ng maraming oras. Sa isang 5-star hotel na lang ba tayo kakain? Nang marinig iyon ni Sheila ay nagpanik siya at nagmamadaling sinabi kay Elsa. Huwag kang maniwala sa isang salita na sinasabi niya, Elsa. Ang kanyang mga inihaw na karne ay pinakamasarap. Mas masarap ang mga ito kaysa sa anumang ulam na makikita mo sa isang 5-star restaurant. Magsisisi ka kung hindi mo ito matitikman. Agad namang sumingit si Dayan at sinabing. Talaga. Sinasabi lang niya iyon para maiwasan ang lahat ng problema. Ang kanyang barbecue ang pinakamasarap na naranasan ko. Napalunok si Sofia at idinagdag. Tumigil nga kayong dalawa. Ang iniisip lang ang aroma ay sapat na para ma-trigger ang inner carnivore ko. Nagtataka ang ekspresyon ni Elsa habang tumugon. Hindi ka ba masyadong nagsasalita ng sobra-sobra? Sa tingin ko kailangan kong ibigay yon. Bumaling siya kay Severin at nakangiting sinabi. Gantimpala, hindi na kay Mick si Severin. Mapaglarong tinaas niya ang kanyang kilay habang siya ay gumanti. Pero hindi mo man lang sinabi na ayaw mo ng mamantika na pagkain. Pilyong ngumisi si Elsa at sinabing. Noon iyon at ngayon. Nagsalita na ang pangunahing, kaya napagpasyahan kong maging mas malaking tao at tikman ang iyong mga kasanayan sa pagluluto. Hindi mo kayang tumakas ngayon, hindi ba? Tawa ng tawa si Sheila. Gusto ko rin kumain. Napatalon si Celine sa tuwa ng ilang beses. Sumang-ayon si Dayan at sinabi.
Oh yeah. Hindi pa nakakatikim ng luto mo si Celine. Obligado kang gawin yan ngayon. Pumunta tayo sa kagubatan sa labas ng lungsod para sa barbecue na ito. Medyo mahirap gawin ito sa bahay, at wala ring angkop na lokasyon. Ang kalapit na kabundukan ay magagawa. Makahuli tayo ng ligaw na kuneho pagdating natin doon. Sa wakas ay sumuko na si Severin. Galing. Punta tayo dyan ngayon. Hindi na makapaghintay pa si Sheila. Hindi nagtagal ay lumipad silang anim at dumiretso sa kakahuyan sa labas lamang ng lungsod. Hindi nagtagal ay naglalaway na sina Elsa at Celine sa ketekam-takam na aroma ng barbecue. My goodness, ang bango. Tuwang-tuwang bulalas ni Elsa habang buong pananabik na tinanggap ang kapirasong karne na iniabot sa kanya ni Sheila. Hahaha. Ang aroma mismo ay hindi na mapaglabanan, tama. Kumain ka ng isang kagat at maaalala mo ang lasa na ito. Wow, tatay. Napakasarap nito. Kumakagat si Celine sa sandaling iyon. Agad na nagningning ang mga mata niya at nagliwanag ng inosenteng alindog. Napangiti si Severin. Nakaramdam ng init ang kanyang puso, kasunod ng kaibig-ibig na sigasig ng kanyang anak. Kumain ka hanggat gusto mo. Kumagad si Elsa at nagkomento. Masarap ito. Hindi man lang ito mamantika kahit na mukhang ito. Bilang dating senior director ng auction house, natikman ni Elsa ang hindi mabilang na mga delicacy sa buong mundo at sa gayon ay isang mahilig sa mga lasa. Gayunpaman, ang napakasarap na kuneho ni Severin. Ang karne ay wala sa mundong ito. Siya ay nagpakasawa dito ng walang labis na pag-aalinlangan at walang bukas na lahat. Ano sa tingin mo, Elsa? Sulit ang lahat ng problemang iyon, hindi ka ba sumasang-ayon? Nakangiting tanong ni Sheila sa kalagitnaan ng pagkain. Tumanggo si Elsa, ngunit nagawa niyang sumiksik ng kaunting reklamo. Oo, nakakamangha. Ngunit nakakahiya na wala kaming anumang alak na sasamahan sa pagkain na ito. Mas masarap pa sa alak. Tila nabalisa ang alaala ni Severin, at agad siyang naglabas ng ilang bote ng alak sabay kaway ng kamay. Muntik kong nakalimutan na may dala akong espiritual na alak. Lahat tayo ay maaaring magbahagi ng ilan, ngunit bigyan ng babala. Ang alak na ito ay madaling makapaglalasing sa iyo, kaya huwag uminom ng labis. Ang galing. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka rin ng alak. Kung ganon, hayaan mo akong uminom. Nakangiting sabi ni Elsa. Kumuha siya ng bote at sumimsam doon. Wow, masarap ang lasa. Sumama ito sa inihaw na karne. Sa totoo lang, napakasarap nito. Nagpout si Celine nang mapanood niya ang lahat ng matatanda na nasasarapan sa alak. Bakit wala akong makuha? Gusto ko rin. Ngumiti si Severin kay Celine at sinabing, ang bata mo pa para uminom, maaari mong subukan ito kapag mas matanda ka, okay? Okay. Nakapout na sagot ni Celine. Bumalik sila sa lungsod pagkatapos nilang kumain, at gabi na nang dumating sila. Naligo si Severin at agad na sinimulan ang pagdadalisay ng ilang pills. Pagkaraan ng 3 araw, tinipon ni Severin ang lahat ng mga hallmasters ng 10 bulwagan, na mahaji ng ilang mga table tasks sa bawat isa sa kanila, at pagkatapos ay pumunta sa Stormy Moon Sect kasama si Sofia at ang iba pa. Medyo nagulat ako na hindi pa nakikilala ng iyong ama si Master. Hindi mo ba naisip na mas inuuna ang kariton bago ang kabayo na kasama mo bago pa man niya makilala ang iyong ama? Tanong ni Elsa kay Sofia dahil sa inip sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Sinulyapan ni Sofia si Severin bago sumagot kay Elsa. Hindi pa siya nakikita ng tatay ko sa personal, pero nabanggit ko na si Severin sa kanya dati. Alam ng tatay ko na si Severin ay napaka-talented na tao na may magandang ugali. Binigyan niya kami ng pag-aproba. Tumigil sandali si Sofia bago nagpatuloy. At saka, nakilala ko ang isang taong gusto ko, kaya natural lang sa akin na mag-effort para magawa ito. Hindi natin maaaring hayaan ang ating mga magulang na magkaroon ng huling salita pagdating sa mga bagay na ito. Iyan ay may katuturan. Dapat mong sikaping makakuha ng trabaho patungo sa iyong kaligayahan. Pumayag naman si Elsa. Tanong ni Severin kay Sofia. Batay sa ating kasalukuyang bilis, sa tingin mo gaano katagal bago tayo makarating sa ating destinasyon? Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Sofia.
Sa tansya ko ay darating tayo bago maggabi. Ang iyong flying sword ay mas mabilis kaysa sa bilis ng paglipad ko. Tumanggaw si Severin at nagpatuloy sa pagsulong. Habang lumalabo ang liwanag ng araw, itinuro ni Sofia ang unahan at sinabi. Nakikita mo ba ang dalawang malalaking bundok na iyon? Doon matatagpuan ang Stormy Moonsec. Agad namang napatayo sina Sheila, Diane, at Elsa nang marinig nila na lumawak ang lakas ng pag-iisip ni Severin at napangiti. Medyo buhay na buhay doon. Nagulat ako na maraming mga kalye ang puno ng mga disipulo doon. Nakangiting paliwanag ni Sofia. Oo, may ilang maliliit na bayan sa paanan ng bundok may mga disipulong kinuha mula roon, habang ang ilan sa mga miyembro ng pamilya ng mga disipulo ay nagtayo ng mga tindahan sa kalye na iyon upang magbenta ng mga bagay tulad ng karne ng espiritong hayop. Mabuti ito dahil maaari silang mamili at bisitahin ang kanilang mga pamilya. Kasunod ng isang paghinto, idinagdag ni Sofia. Kahit na ang mga practitioner ay dapat nahiwalay sa mga makamundong gawain, sila ay tao pa rin, pagkatapos ng lahat. Ang mga bono ng pamilya ay hindi kailanman maaaring ganap na iwanan, at iyon ang dahilan kung bakit ipinatupad ng aking ama ang sistemang ito. Si Burke, na nakaupo sa isa sa mga bulwagan, ay nakasimangot at tumayo. Sinabi niya, may isang mental energy ng isang tao ang sumisiyasat sa ating sekta. Nasa isang pulong si Burke kasama ang ilang matatanda nang bigla niyang napansin ang isang mahinang bakas ng mental na enerhiya na umaagos sa kanilang sekta bago nawala. Naramdaman niya ito kahit na medyo mahina at mahirap ma-detect ang fluctuation. Ganun ba? Wala akong naramdaman. Nakakunot ang noo ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, tila naguguluhan. Isang elder na isang alchemy master ang tumunog na may solemn na ekspresyon. Naramdaman ko rin ito. Binawi ng tao ang kanilang mental energy sa isang sandali, ngunit walang duda na may nagmamasid sa ating sekta gamit ang kanilang mental energy. Naikuyong ng dakilang matanda ang kanyang kamao sa galit at napabulalas. Ito ay kabalbalan. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay? Hindi ba nila napagtanto na tayo ay isang liblib na sekta? Paano nila naramdaman ang ating lokasyon sa isang kapritsyo gamit ang kanilang enerhiya sa pag-iisip? Ito ay isang lantarang kawalang galang. Nagpatuloy ang dakilang elder sa isang kahilingan. Mangyaring payagan akong turuan ang nanghihimasok na ito ng isang leksyon. Ipaunawa sa kanila na ang enerhiya ng pag-iisip ay hindi kailanman dapat gamitin para sa walang pinipiling mga gawa. Ito ay isang direktang provokasyon sa ating sekta. Tayo ay isang mabigat na sekta, at ang nanghihimasok ay dapat na magkaroon. Alam na iyon sa simula. Dahil sa ating reputasyon, ako ay may posibilidad na maniwala na sila ay nanliligaw sa panganib nang sila ay sumubok hanggang sa subukan at mangalap ng impormasyon sa ating sekta. Idinagdag ng pangalawang matanda, na malinaw na nabalisa. Napakalakas ng mental energy ng nanghihimasok na ito, marahil ay dapat kayong dalawa na pumunta doon para bigyan ng mahigpit na babala ang tao. Iwasang palakihin pa ang mga bagay-bagay kung napagtanto nila ang kanilang pagkakamali. Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang partikular na kakilakilabot na pagkakasala. Iminungkahi ni Burke pagkatapos pag-isipan ang sitwasyon. Nagpalitan ng tingin ang Great Elder at ang Second Elder. Matapos tumanggo bilang pagsang-ayon, mabilis silang tumanggo. Lumipad. Hindi nagtagal, nakita ng dalawang matanda ang isang grupo ng mga tao sa isang lumilipad na espada sa unahan. Sigurado ako na ang kislap sa lumilipad na espada ay isang senyales na ito ay isang espiritual na sandata, at isang napakalakas. Nagkomento ang dakilang elder na may pahiwatig ng pagnanasa kahit na hindi pa niya nakikilala ang mga individual. Pilyong ngiti ang suot ng pangalawang matanda habang sinasabi. Dapat nating turuan sila ng leksyon at ihandog sa kanila ang lumilipad na espada bilang regalo ng paghingi ng tawad. Ibibigay nila ito kung natatakot sila para sa kanilang buhay. Sandali lang. Parang pamilyar ang magandang babae na iyon. Mukhang anak ng aming hallmaster. Bulalas niya na dilat ang mga mata. Sa tingin ko tama ka. Sabi ng second elder. Naiwang tulala ang great elder. Ang anak na babae ng hallmaster ay bumalik kasama ang kanyang mga kaibigan, at dahil sa mga pangyayari,
magiging ganap na hindi nararapat para sa kanila na agawin ang lumilipad na espada. Great Elder. Second Elder. Lumabas ba kayong dalawa para sunduin ako pagkatapos malaman na bumalik na ako? Naningkit ang mga mata ni Sofia, at tinawag niya sila. Ang Great Elder at ang Second Elder ay nagpalitan ng tingin at natagpuan ang kanilang sarili na medyo naliligaw. Sa huli, ang Great Elder ay tumawa ng awkward at sumagot. Hihihi. Oo, naramdaman ng tatay mo ang presensya ng maraming tao sa labas at napagtanto niyang bumalik ka na. Kasalukuyan siyang nasa meeting, kaya pinapante niya kami para salubungin ka. Pagkatapos ay sinimula ni Sofia na ipakilala ang mga matatanda kay Severin at ang iba sa palagay ko ay medyo pagpapakilala. Ay nasa ayos. Ito ang aming Great Elder, si Jinlook, at ito ang aming Second Elder, si Wyatt. May prominenteng posisyon sila sa aming sekta at kabilang sa mga tagapagtatag noong unang itinatag ang sekta. At sino kaya ang binatang ito? Tanong ni Jinlook. Ang dalawang elder ay tumingin sa hitsura ni Severin, na pinasinungalingan ang kanyang malaking antas ng pagkamit. Kung tutuusin, siya ang kumokontrol sa lumilipad na espada. Sa kanilang tansya, naabot ni Severin ang antas ng pagkamit ng isang warrior emperor. Bago pa makapagsalita si Sofia, nauna ng isang hakbang si Sheila sa pagpapakilala kay Severin. Siya si Severin Foylet, asawa ni Miss Sofia. Maaari mo siyang ituring na pamangkin mo. Ako si Sheila, ang kanyang pangalawang asawa. Ito ang kanyang unang asawa, si Diane, at ito ang kanyang apprentice, si Elsa. Pamangkin. Asawa ni Miss Sofia. Ang dalawang matanda ay nabigla kaya nagsimula silang magtanong sa kanilang pandinig. Ilang segundo ang lumipas bago tuluyang nag-react si Wyatt. Nilinggan niya si Sheila at sinabing, "Banibiro mo ba kami? Wala pang nababanggit na boyfriend ang panganay naming babae, tapos ngayon sinasabi mong may asawa na siya." Tumanggaw si Jinlook at sinabing, "Hindi ito biro, binibini. Baka malagay ka sa malubhang problema kung malalaman ito ng kanyang ama." Sa gulat nila, tinakpan ni Sofia ang bibig at humajijek. Maya-maya ay sinabi niya sa kanila. Nagsasabi siya ng totoo. Asawa ko siya. Bumalik ako para maipakilala ko siya kay tatay. Sa ilalim ng nagtatakang tingin ng dalawang matanda, sinabi niya. Matagal nang alam ng tatay ko ang tungkol sa amin ni Severin. Malamang hindi lang niya nabanggit sa iyo. My goodness. May asawa ka na. Hindi makapaniwalang bulalas ni Jinlook. Natigilan din si Wyatt. Hindi mo ba mapipili ang isa sa maraming mahuhusay na binata sa sektang ito? Siya ba ay anak ng isa pang liblib na pinuno ng sekta? O isang kilalang supling ng isang liblib na sekta? Napanatili ni Sofia ang isang misteryosong ngiti at hindi na nagbigay ng karagdagang paliwanag. Sa halip, sinabi niya, "Pakiusap, dalhin mo ako upang makita ang aking ama. Malapit mo nang masaksihan kung ano ang isang pambihirang talento ni Severin. Ang kanyang henyo ay nahihigitin kahit na mula sa iba pang mga liblib na sekta sa lugar na ito." Itinago ni Severin ang kanyang lumilipad na espada, na labis na namangha at nalilito sa maraming alagad ng sekta. Ang grupo ay nagtungo sa isang bulwagan. Sino ang lalaking iyon? Lahat ba ng babaeng iyon ay asawa niya? Ang gaganda. Hindi napigil ang mapabulalas ng isang alagad. Isang babaeng disipulo ang sumingit at nagsabi, "Kakabalik ko lang kanina at lumipad sa harap nila. Sinadya kong binagulan ang sarili ko at malapit na akong marinig ang usapan nila. Hulaan mo kung ano ang narinig ko." "Ano?" sabik na tanong ng ilang babaeng disipulo. Ngumiti ang babaeng disipulo at nagpahayag. Asawa di daw niya si Miss Sofia. Hihihi. Lahat ng asawa niya ay hindi kapani-paniwalang magaganda. Sinong mag-aakala na kaya pa niyang ipanalo si Miss Sofia? Imposible. Paano niya nakuha ang puso ni Miss Sofia? Ano ang espesyal sa kanya? Ang ilang mga lalaking disipulo ay nakaramdam ng sama ng loob at pagkabigo. Kung tutuusin, ang pakasalan si Sofia at maging partner nila ang pangarap nila. Isang panaginip na nawasak dahil may asawa na si Sofia. Bakit nagtatagal ang Great Elder at pangalawang Elder? Wala man lang tayong narinig na anumang senyales ng labanan. Tanong ng isang tao sa hall.
Nagkaroon ng lumalaking pakiramdam ng pagkabalisa pagkatapos ng mahabang pagkawala ng dalawang matanda at walang mga palatandaan ng isang labanan. Bumalik na ako, tatay. Isang pamilyar na boses ang tumawag. Lumipad si Sofia, kasunod si Severin at ang iba pang grupo. Sofia, bumalik ka na. Ipinahayag ni Burke ang kanyang kagalakan nang makita ang pagbabalik ni Sofia. Agad itong tumayo at lumapit sa kanya. Ito ba si Severin, ang boyfriend mo? Napansin agad ni Burke ang presensya ni Severin at nataman siya sa kagwapuhan ng binata. Ang pagkakaroon ng sinabi tungkol sa kahangahangang talento ni Severin sa alchemy ni Sofia, nagsimula siyang maunawaan kung bakit siya naakit sa kanya. Ngumiti si Severin at hinarap ang Burke, at sinabi, "Ako si Severin. Ikinagagalak kong makilala ka, biyenan." Isang mahinang ngisi ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Burke matapos siyang tawagin ni Severin bilang biyenan ng walang pag-aalinlangan. Ang iba pang mga matatanda ay nagpalitan ng bahagyang nalilitong mga tingin. Sa hitsura nito, mas komplikado ang relasyon ni Sofia kay Severin kaysa sa isang simpleng mag-asawa. Nakangiting sagot ni Sheila. "Tito, si Sofia na ngayon ang ikatlong asawa ni Severin." Natatawang sabi ni Burke. "Oh, sinabi sa akin ni Sofia noon na kailangan niyang magbigay ng regalo sa kasal." Nagulat ako dahil pangatlong asawa na niya ito kahit hindi ko pa nakikita ang Reg along iyon. Alam ni Sofia ang pagiging palabiro ng kanyang ama at inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya. "Relax, tatay. Hindi ka maiiwan na walang dala." Naintriga si Severin sa katatawanan ni Burke at hindi niya maiwasang mapangiti. Gumawa siya ng dalawang maliit na bote ng porselana at inalok ito kay Burke. "Sana ay matanggap mo ang mga ito." Naglalaman ang mga ito ng ilang mga third grade na table tasks. Tawa ng tawa si Burke, nakataas ang isang kilay habang patuloy sa casual na tono. "Hahaha. Gaya ng sinabi ko dati, mangangailangan ako ng hindi bababa sa 10 third grade na medium rank na table tasks." Casual niyang binuksan ang isa sa mga bote ng porselana at sumulyap sa loob, kung saan siya ay sinalubong ng isang nakakamanghang tanawin. "Napakarami. Ano ang eksaktong numero?" Nakangiting sabi ni Severin. 100. Napabuntong hininga si Burke sa pagtataka. Binigyan siya ni Severin ng 100 third grade na medium rank na table task, walang duda na 1 kilos ng hindi kapanipaniwalang pagkabukas palad. 100. Maging si Sofia ay nabigla sa pagiging bukas palad ni Severin. Na-anticipate na niya iyon. "Wala akong naririnig, di ba? 100. Ang binatang ito ba ay isang third grade medium rank alchemist?" Tuwang-tuwang lumapit sa kanya ang dalawa sa mga engranding elder. Kahit na ang pinakamagaling na alchemist sa loob ng sekta ay isa lamang sa ikatlong baitang mababang ranggo na alchemist, at ang individual na iyon ay lubos na iginagalang para sa kanyang kahangahangang talento. Ang mapagbigay na regalo ni Severin na 100 third grade medium rank na table task ay nagmungkahi na maaaring siya ay isang third grade medium rank alchemist, isang talento na nagdulot sa kanila ng labis na pagtataka. My goodness! Ang mga tabletang ito ay makakatulong sa mga level 4 at level 5 na warrior emperors na gumawa ng mga madaling tagumpay. Malaking pakinabang ang 100 pills sa pag-unlad ng mga elite na disipulo ng ating sekta. Tama ka. Isang tableta bawat disipulo ay makakatulong na sa kanila ng malaki. Hindi nagtagal ay sumali ang iba pang matatanda. Ang talakayan. Kitang-kita ang pagkamangha nila sa kabutihang loob ni Severin, dahil nagulat silang lahat sa kanyang mga aksyon. Ibig sabihin ba nito ay naglalaman ang ibang bote ng mga third grade low rank na table tasks? Pansamantalang tanong ni Burke. Nahihirapan na si Burke na pigilan ang kanyang pananabik nang magbukas siya ng isa pang bote at sumilip sa loob. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, at halos madulas mula sa pagkakahawak niya ang bote ng porselana. Ito. Ano ito? Hindi na nakapagpigil ang isa sa mga dakilang elder at nagmamadaling lumapit. Kinuha niya ang bote kay Burke at siniyasat ang laman nito. Habang pinagmamasdan niya ang nasa loob, nabigla siya sa gulat at napasigaw. Ang mga ito. Ito ang mga third grade high rank na table tasks. Ibig sabihin, ang binata dito ay isang third rank high rank alchemist. Ano? Nagmamadaling lumapit ang isa pang Grand Elder na may pagtataka.
Tama ka. Walang duda na ito ay mga third grade high rank na table task, at mayroong 100. Ang kanyang talento ay pambihira. Sumasang-ayon. Saan ka nakakita ng ganoong kababalaghan, Miss Sofia? Ang kanyang kakayahan sa alchemical ay hindi maihahambing. Ang mga tabletang ito ay maaaring magpapahintulot sa ating sekta na linangin ang ilang mga saint. Masiglang nakipag-usap ang mga elder matapos silang lubos na humanga sa regalo ni Severin. Third grade high rank pills. Hindi ka nagbibiro, di ba? Maging si Sofia at ang iba ay walang kamalay-malay sa pagsulong ni Severin sa isang third grade high rank alchemist. Masigasig nilang sinuri ang mga table tasks, pagkatapos ay binaril ni Sofia si Severin ng hindi makapaniwalang tingin. Bastos ka. Kailan ka gumawa ng tagumpay para maging isang third grade high rank alchemist? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Ngumisi si Severin at umamin. Well, nangyari ito ilang araw ang nakalipas bago tayo pumunta sa Littleton. Gusto kitang sorpresahin, kaya inilihim ko ito. Nagulat mo naman ako sabi ni Sofia. Kinagat niya ang kanyang mga labi at naramdaman ang pagbuhos ng tamis sa kanyang puso. Talagang nalampasan ni Severin ang kanyang sarili at ipinagmalaki siya. Hahaha. Isa kang pambihirang manugang. Nakakamangha ang iyong talento. Tawa ng tawa si Burke. Ang mga third grade high rank na pills na ito ay maaaring ang kailangan ko lang para makapasok sa level 2 saint. Masyado na akong matagal na na-stock sa level 1 saint. Tumango ang unang Grand Elder. Parehong ang Great Elder at ang Second Elder ay level 9 Warrior Emperors. Ang mga tabletang ito ay magpapadali para sa kanila na umakyat sa level 1 saint. Kahit na ang Third Elder, na ngayon ay nasa peak level 8 Warrior Emperor, ay maaaring tumaas din ang kanilang tagumpay. Oo, lahat ito ay nalulutas ang ating krisis. Nakangiting sumang-ayon ang dakilang elder na si Jinlok. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, iminungkahi ni Burke. Dapat nating itago ang mga tabletang ito sa ating sarili sa ngayon at isecure ang tagumpay bago ang anumang bagay. Titingnan natin kung ano ang susunod na gagawin kapag naabot na natin iyon. Hindi natin gustong malaman ito ng Unbeaten Windsect. Kung hindi, gagawa sila ng mabilis na hakbang para harapin tayo bago tayo lumakas. Mukhang naguguluhan si Sofia. Kumunat ang noo niya at tinanong ang ama. Ano pong nangyayari, tatay? Bakit po kayo nag-aalala tungkol sa Unbeaten Windsect? May binabalak po ba sila laban sa atin? Hindi ba't palagi tayong may mabuting pakikitungo sa isa't isa? Ngumiti ng pilit si Burke at nagpaliwanag kay Sofia. Ang pagpupulong namin kanina ay para pag-usapan ang Unbeaten Windsect. Ang isyong ito ay naging sakit ng ulo. Dagdag pa ng unang Grand Elder. Ang Unbeaten Windsect ay bahagyang mas malakas kaysa sa amin noon, ngunit hindi na nila kami tinitingnan bilang katumbas ngayong dalawa sa kanilang mga miyembro ay umabot na sa antas ng 2 saint. Kumunat ang noo ni Sofia at gumanti. Balak ba nilang talikuran tayo dahil lamang sa 2 sa kanilang mga lalaki ay umabot na sa antas ng 2 santo? Hindi ba sila natatakot sa ating lakas kung itatapon natin ang lahat sa linya upang ipagtanggol ang ating sekta? Ang ating mga alagad ay halos kapantay nila sa mga tuntunin ng pagkamit. Nagpaliwanag si Burke. Hindi pa sila nagdedeklara ng digmaan laban sa atin, ngunit ang anak ng pinuno ng Unbeaten Windsect ay interesado sa iyo. Nakiusap siya sa kanyang ama na ayusin ang kasal. Nagulat si Sofia. Hindi mo ba sinabi sa kanya na magkasama na kami ni Severin? Sumagot si Burke. Ipinaalam ko nga sa kanila, ngunit napakataas ng kanilang natamo na halos hindi nila kami sineseryoso. Nagbanta pa sila na aatakehin nila ang aming sekta kapag hindi ka bumalik sa loob ng 1 linggo upang tanggapin ang kanilang kasal. Sila ay tumatawid sa linya. Namula ang mukha ni Severin, kumukulo ang galit. Ito ay lubos na kalokohan. Ang pagpilit ng kasal. Ang mga taong ito ay hindi makatwiran. Dagdag ni Sheila. Galit na galit. Paninigurado ni Dayan kay Sofia. Huwag kang mag-alala, Sofia. Mayroon kaming Severin. Manghihingi ng gulo ang mga guns na iyon kung dumating sila. Tanong ni Jinlok, ang dakilang elder, kay Sofia. Ano ang antas ng pagkamit ni Severin, kung tatanungin ko?
Malamang na kailangan nating uminom ng ilang mga table tasks sa susunod na 2 araw upang mapataas ang ating tagumpay. Iyon ang tanging pag-asa natin na makipaglaban sa unbeaten Winsec. Nakangiting tugon ni Severin. Kasalukuyan akong level 3 Saint. Hindi naman ganoon kataas, ngunit hindi dapat maging problema ang pagharap sa pinuno ng unbeaten Winsec. Isang level 3 Saint. Kapansin-pansin iyon. Ang iyong mga natamo ay hindi ka panipaniwala sa iyong edad. Ang mga dumalo ay muling namangha. Napaka-focus namin sa alchemy kaya medyo nataman ang aming pag-unlad. Ang pagpino ng mga table tasks ay nakakaubos ng masyadong maraming oras, at labis akong nagulat na ang mga talento ng alchemical ni Mr. Severin ay hindi naging hadlang sa kanyang pangkalahatang pag-unlad. Kung iisipin na siya ay nasa level 3 Saint na, sabi ng unang Grand Elder. Si Burke, pati na rin ang mga Grand Elder, ay mga level 1 Saint, ang tanging 3 Saint. Ang Great Elder at Second Elder ay level 9 Warrior Emperors, habang ang Third Elder ay peak level 8 Warrior Emperor. Ang natitira sa mga matatanda ay umabot lamang sa antas ng 7 mandirigmang emperador. Sa kabaligtaran, ipinagmamalaki ng unbeaten Winsec ang 2 sa bawat level 2 at level 1 na mga santo, na nagbibigay sa kanila ng isang uri ng impetus na kumilos ng hindi makatwiran. Paninigurado ni Severin sa kanila. Lahat. Mangyaring maging mahinahon. Kasama ako, aalis sila dito nang walang dala kung lalabas sila ngayon at susubukang humila ng mabilis. Sumulyap siya kay Sofia, saka malamig na ngumisi at protektadong sinabi. Itinutulak nila ang kanilang kapalaran kung sa tingin nila ay maaari nilang agawin ang aking babae. Natuwa si Burke. Isang level 3 Saint. Nakakamangha. Dapat kitang tawagan bilang senior kung tayo ay magtagumpay. Hindi nakaimik si Severin. Iyon ang naging pahayag ng kanyang biyenan. Awkward na tumawa si Severin at sumagot. Oh, nagbibiro ka. Hindi ako komportable kung ikaw, ang aking biyenan, ay tatawagan akong senior. Nakisabay si Burke sa pagtawa at sinabing. Ang joker mo talaga. Katulad ko. Ha ha ha. Sinulyapan ang mga elder at grand elders, nagpatuloy si Burke. Sa palagay ko, hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagpupulong ngayon. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang 3rd grade high rank pill, at magtitipon tayo ngayong gabi para sa isang toast sa aking manugang, ang ating panauhing pandangal. Pagdating ng bukas, tututukan natin ang ating pagsasanay at gagawin ang lahat ng ating makakaya upang makakuha ng tagumpay sa ating mga natamo. Sabi niya sa kay Severin. Wala akong maraming librerag oras bukas, ngunit makakasama mo si Sofia at maaari rin niyang ipakita sa iyo ang paligid ng sekta. Kapag available ako, maaari tayong kumuha ng isang inumin o 2. Magsaya sa iyong pananatili dito. Nakangiting tumango si Severin. Siyempre. Sulitin ko ang oras ko dito. Ikaw at ang iba pang sekta ay makakatuon sa pagsulong ng iyong tagumpay. Huwag kang mag-alala sa akin. Mapaglarong sumingit si Sofia sabay ngiti. Kontento ka na ba sa Reg Along pangkasal, tatay? Nakapulupot ang mga kamay niya sa likod niya. Tawa ng tawa si Burke at sinabing. Sa tingin ko ako nga. Ang mga mahahalagang tabletang ito ay isang bagay na hindi ko masimulan na hilingin. Tumigil siya saglit at nakasimangot na sabi. Ngunit mas magiging masaya ako kung mayroong ilang mga table tasks na 4th grade low rank. Nagiging matako ka, tatay. Ang mga 4th grade na tableta ay lubos na hinahanap kahit ng mga saint. Panunokso ni Sofia. Maya-maya ay bumaling siya kay Severin at sa iba pa, sinasabi. Tara na, gabi na, ihahatid na kita sa mga kwarto mo. Mabilis na kumalat ang balita sa loob ng sekta tungkol sa pagbabalik ni Sofia kasama ang kanyang asawa, kung saan siya ang kanyang ikatlong asawa. Hindi ka naman seryoso, di ba? Paano siya naging ikatlong asawa? Naikuyom ni Meldrick ang kanyang mga kamao sa takot, at ang kanyang mukha ay namula sa hindi makapaniwala. Kamakailan lamang ay naabot niya ang level 4 Warrior Emperor at umaasa na mapabilib si Sofia sa kanyang pag-unlad sa kanyang pagbabalik. Ang hindi inaasahang balita na pangatlong asawa na ng iba si Sofia ay halos mapasok ka siya ng dugo. Si Draven, na noon ay nakarating na sa level 1 Warrior Emperor, ay lumipad at nagkomento. Hindi ko alam kung narinig mo na ito,
Pero bumalik si Miss Sofia na may kasamang lalaki. Siya ang naging pangatlong asawa niya, na sa tingin ko ay hindi bagay sa anak ng isang leader ng sekta. Dapat ay nagpakasal siya sa isang mas kagalang-galang. Kahit na ang lalaki ay may magandang attainment, malabong maging anak siya ng pinuno ng sekta. Umasim ang mukha ni Meldrex sa sinabi niya. Narinig ko rin ito. Itatanong ko ito sa ating sect leader. Lumipad siya sa tirahan ni Burke nang walang pag-aaksaya. Samantala, si Burke ay nasa mataas na espiritu habang siya ay namamalagi sa kanyang bakuran. Nabalitaan ko na bumalik si Sofia, at siya na ngayon ang pangatlong asawa ng isang hindi kasama na practitioner. Totoo ba iyon? Agad namang itinanong ni Meldrick kay Burke pagkarating. Sumulyap si Burke kay Meldrick at tumango, at sinabi. Tama. Humanga ako sa bilis mong nakuha ang impormasyong iyon nang wala pang kalahating oras mula nang dumating siya.